May napansin agad si Rom na kakaiba sa gilid. Nagtataka siyang tumingin sa gilid, nag-isip ng tunog. Napasandal si Tiny sa rehas, nakatingin sa ibaba na may ngiti. Biglang naghiyawan yung mga lalaki na si Freak yun. Muli nilang idinagdag na siya iyon. Nagbabantang tanong sa kanya si Rom, siya ba ang lumikha ng gulo dito? Si Tiny, walang takot na nagsimulang maglakad pababa sa mga hagdan at kinumpirma ito. Galit na tanong ni Rom sa kanya, alam ba niya ang ginawa niya? Tiny, panunuya niyang tinanong ang sagot, anong problema? Paliwanag niya, simpleng pakikitungo niya sa mga tulisan. Sumagot naman si Tiny na hindi bagay. Tinanong niya si Rom kung bakit siya pumunta dito. Ipinatong ni Tiny ang kanyang kamay sa rehas at iminungkahi na binabayaran sila ng Wolf ng maayos. Natigilan si Rom sa pwesto, nawalan ng pag-asa. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo dahil sa galit, at tinanong niya, wala ba siyang nararamdamang takot? Mabilis na tumakbo si Rom, tinawag si Red Mana, at muli, tinanong siya ng tanong, how dare he? Tumayo si Tiny, hindi gumagalaw. Nakita niya ang kamay ni Rom na papalapit sa kanya. Naisip niya sa pag-aakalang isa siyang may-ari ng mana na hindi pa man lang umabot sa ikalawang antas. Hinampas ni Tiny ang palad ni Rom gamit ang bahagyang paggalaw ng kanyang kamay. Mukhang natigilan si Rom nang kumupas ang mana malapit sa kanyang mga palad. Naisip ni Tiny na, kung gayon, pagkatapos kahit ngayon, nagsimula siyang itulak gamit ang kanyang mga paa, at tiyak na naisip na maaari niyang talunin siya. Sinimulan niyang ay-ugoy ang kanyang binti, yumuko sa mga tuhod, mismo sa katawan ni Rom. Bahagyang napatigilid ang Rom sa lakas ng impact. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa sobrang tensyon at may ungol, hinawakan ng palad niya ang tuhod ni Tiny. Naisip ni Tiny na, gayunpaman, ngumiti siya, itinaas ang kanyang kamay at sinabi na mas mahusay na limitahan ang kanyang sarili sa pagpapakita ng kanyang lakas. Sinabi ni Rom sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na hindi ito masama. Sa sumunod na sandali, itinulak niya si Tiny palayo sa kanya ng bahagyang kumaway. Napagdesisyonan ni Tiny na hindi niya dapat kalabanan si Lord Timon. Kanina pa, lumipad si Tiny sa taas ng hagdan, sumampas sa kanyang likuran. Naisip niya na, dahil maraming knights ang naglilingkod sa kanya, sinundan siya ni Rom ng malapitan. Si Tiny, sa oras na ito, ay lumipat sa tuktok ng hagdan sa ilang mga pagtalon, at nagpa siya sa isip na kailangan niyang tiyakin. Na siya mismo ang nagpa siya na umatras. Nagsumpa si Rom, tinawag siyang daga na may matalim na paggalaw ng kanyang kamay, hinawakan niya ang hilt ng sword at napabulalas, makikita niya kung paano siya tumugon sa pag-atake na ito. Ngumisi si Tiny. Isang lunar wolf ang lumitaw sa likod niya, nakatingin sa ibaba ng nagbabantang. Tanong ni Rom. Ang tanong niya ulit, espirito ba ito? Inilabas ni Lunar Wolf ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa banta. Mariing ibinuka ni Rom ang kanyang mga labi at tulala siyang tumangala. Tahimik na tanong ni Tiny, natakot ba siya? Siya sa isip ay nagpasya na sa isang maliit na silid, imposibleng hindi mapansin ang espiritu. Nakangiting tanong ni Tiny, medyo kumalma na ba siya? Iminungkahi niya na mag-usap muna siya. Sinabi ni Tiny na magiging tapat sila. Wala raw siyang pakialam sa nangyari rito, basta ang bayad ay nananatiling pareho. Tanong niya, tama ba ito? Nakahawak pa rin ang kamay ni Rom sa hilt ng sword at nagtanong, ano ang ipinahihiwatig niya? Sinabi sa kanya ni Tiny na bibigyan niya siya ng pera sa halip na ang wolf. Napatulala namang napatingin sa kanya si Rom at ang mga lalaki sa ibaba. Natawa si Rom at sinabing ito ay isang hindi inaasahang proposal ng isang bata. Tinanong niya siya ng isang tanong, ilang taon na siya? Naging boy ba siya gamit si Magic? Isinantibi ni Tiny ang mga salita tungkol kay Magic at sinabing ang mga lokal na lupain ay tahanan lamang niya.
Dagdag pa niya, marami sa mga mananakop ang nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang maitim na buhok. Sinuot ni Rom ang kanyang sword at sinabing, "Okay," tinanong niya ang tanong, ngunit mayroon ba siyang 5 gintong yung tinanong siya ni Tiny ng isang tanong na panunuya. Nagbibiro ba siya? Tinanong niya kung na-overinflated ba niya ang halaga. Napatingin si Rom sa kanya, natulala. Iminungkahi ni Tiny na malamang ay binigyan siya ng isang yang. Nag-offer daw siya ng 1.5. Galit na nagmumura si Rom, tinawag siyang malalaswang salita. Sabi ni Tiny, kung ayaw niya, pwede siyang makipaglaban dito at ngayon. Si Lunar Wolf ay nagsimulang umungol ng may banta, na nagpapakita ng kanyang matatalas na ngipin. Napabuntong hininga si Rom sa takot, itinabi ang kanyang sword. Nagsimula siyang tumingin sa harap ng tents. Tumalikod na si Rom at nagsimulang maglakad palayo. At ang mundo ay naging napakalungkot. Hindi siya makapaniwala na kinakausap siya ng bata ng ganoon. Tanong ni Tiny sa kanya sa likod. So ano sasabihin niya? Sinabihan siya ni Rom na magbayad sa oras. Nagsimulang tumakbo ang mga lalaki sa kanya. Hinarap ko siya sa pangalan. Ang isa sa kanila ay palihim na nagtanong, aalis na lang ba siya? Hinampas siya ni Rom sa ulo ng buong lakas at inutusan siyang tumahimik. Tinawag niya itong freak. Sigaw ni Tiny sa likod niya para tumigil. Ang gintong barya ay nagsimulang lumipad pababa sa napakabilis at damapo mismo sa palad ni Rom, nagulat na tumangala. Sinabi sa kanya ni Tiny na, dahil nagbago na ang pinuno ng lugar na ito, dapat niyang ipakilala ang kanyang sarili kay Lord Timon. Nagtanong siya sa kanya, mag-o-organize ba siya ng meeting with him? Nagtatakang sabi ni Rom na ipaparating sa kanya ang hiling nito. Idinagdag niya na dapat niyang tandaan na kung hindi siya magbabayad ng buwis sa tamang oras, siya ay magdurusa sa puot ng Panginoon. Hinawakan ni Tiny ang railing gamit ang kanyang mga kamay at sinabing oo. Lumapit si Rom sa pinto, may kasamang mga lalaki. Napangiti si Tiny at inisip kung magaganap pa ba ang susunod na koleksyon ng buwis. Tinanong niya ang mga umaalis na lalaki, saan sila pupunta? Nanlamig ang mga lalaki sa takot at napalingon sa direksyon niya. Sinabi ni Tiny na 1 oras lang ang binigay niya sa kanila. Iniutos niya na tipunin nila ang buong pangkat at dalhin dito ang lahat ng kababaihang nagtatrabaho para sa kanila at ang mga mahihirap na tao. Sinabi niya na sa bawat minuto na siya ay huli, papatayin niya ang isa sa kanila. Lunar Wolf, ibinuka ang bibig nito na nagbabantang nakatingin sa ibaba. Napasandal si Tiny sa kanyang mga palad at may nakakatakot na ngiti. Binalaan sila na subukan na lamang na makatakas, dahil ang kanyang espiritu ay tutugis sa kanila at matatapos sila. Sabi niya sa amin, para maalala nila na 1 oras lang sila. Nagsimulang tumakbo palabas ng bahay ang mga lalaki sa takot. Mabilis silang tumakbo at nagsisigawan. Tiningnan ni Tiny ang singsing ng Chloe Von Valencia at nag-isip na kung magpapatuloy ang lahat ayon sa plano, gagawin niya ito sa loob ng wala pang 1 linggo. Inaasahan niyang makilala si Asgard Von Valencia. Makalipas ang ilang oras, tumakbo ang mga lalaki kay Tiny. Huminto sila ng doble dahil sa kawalan ng hangin. Sinabi ng isa sa kanila na tinipon na nila ang lahat. Mabilis na tumakbo si Emma papunta kay Tiny na nakaupo sa hagdan. Sumigaw siya ng kanyang pangalan ng may damdamin, hinawakan ni Emma ang kanyang kamay at tinanong ang tanong, ano ang nangyari sa kanyang kamay? Nabugbog na naman ba siya ni Wolf? Sinabi ni Tiny na hindi niya ito dugo. Tumingin siya sa gilid at ipinaliwanag na patay na ang Wolf. Nilingon ni Emma ang nakahigang bangkay ni Wolf at ibinuka ang kanyang bibig sa gulat. Ang ibang mga tao ay tumingin dito na may parehong gulat na ekspresyon. Lumapit si Emma sa bangkay at nagtanong, siya ba talaga? Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga mukha sa takot gamit ang kanilang mga kamay at nagtanong, ano ang dapat nilang gawin? May nagsabi na hindi matutuwa si Lord Timon. Dagdag pa ng boses na iyon, hindi ito pababayaan ni Lord ng ganito.
Naisip ni Tiny na tumingin sa mga tao na ang lahat ay natatakot. Alam ng lahat na si Lord Timon ang nag-aalaga kay Wolf. May nagsabi, kung ibinaling niya ang kanyang galit sa kanila, ginagamit ito bilang isang dahilan, na sila ay lumaban sa kanya. Kinumpirma ito ni Tiny at sinabi kung ano. Hinawakan niya ang libro ng nakangiti at sinabing ang pagrerebelde ay isang kakilakilabot na krimen. Tanong niya, ano kaya ang mangyayari kay Lord Timon kung lumabas na niloko niya si Asgard von Valencia? Samantala, sa ibang lugar, sinabi ng isa sa mga gwardya sa isa pa na hindi niya nakita si Rom kamakailan. Tanong niya, nagbakasyon ba siya? Tinanong siya ng isa pang gwardya kung narinig niya na sinabi niya na dahil sa nangyari sa bahay ng mga manlulupig, siya ay inilagay sa probasayon. Tinanong siya ng unang gwardya kung may ginawa ba siya. Muli siyang tinanong ng pangalawang gwardya kung narinig niya ang laban kung saan nasangkot ang isang grupo ng mga tulisan. Napabuntong hininga ang unang gwardya na may hula at nagtanong sa kanya, tungkol ba ito noong nakita nila ang monster. Idinagdag niya na ang lahat ay sumagot ng nagkakaisa na nakilala nila ang isang malaking wolf monster na humahabol sa kanila. Kinumpirma ito ng pangalawang gwardya at sinabing halos kapareho ito sa kanila. Dagdag pa niya, sinabihan din ang dating pinuno ng grupo na hindi siya nakikilala. Naisip niya ang isang walang ulong katawan na natatakpan ng tela. Dagdag pa ng pangalawang gwardya, parang nawala lahat ng pera niya. Nagtanong ang unang gwardya, ngunit ano ang kinalaman nito kay Rom? Iminungkahi ng unang gwardya na medyo nahirapan siya nang makausap niya ang kanilang bagong pinuno. Idinagdag niya na ang mga bisita ay nagpapadala ng reklamo dahil lahat ng mga establishmento ay sarado. Idinagdag ng pangalawang gwardya na hindi kumikita ang lungsod kamakailan. Ang lahat ay malinaw sa unang bantay, at sinabi niya na ang Panginoon ay lubhang magalit sa pamamagitan nito. Iminungkahi ng pangalawang gwardya na iyon ang dahilan kung bakit niya ipinatawag ang bagong pinuno. Napasandal si Tiny sa dingding ng gusali at narinig ang usapan ng mga gwardya. Tanong ng isa sa mga tanod, ano ang pangalan niya? Bahagyang lumingon si Tiny sa gilid. Naalala niya kung paano siya nagtanong sa mga tao. So what would happen if it turned out na niloko niya si Asgard von Valencia? Tinanong siya ni Emma, ano ang pinagsasabi niya? Napatingin si Tiny sa librong hawak niya. At naisip na ang lahat ng mga aristokrata ay nanatiling pareho sa tila sa kanya sa isang nakaraang buhay. Idinagdag niya sa isip na personal na wala siyang nakita nang suriin niya ang ledger. Naalala agad ni Tiny na inalok ni Lord ang kalahati ng kayamanan ni Wolf para dito sa nakaraang buhay. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa mga kamay ng Panginoon. Binigyan siya ng Panginoon ng isa pang pagkakataon na akayin ang dalawang kaibigan palayo sa mga mananakop. Gayunpaman, ngayon ay mayroon siyang iba pang mga prioridad. Nagsimulang mag-isip si Tiny. Hindi siya ang pinakamatalinong tao, ngunit ang buhay ng isang knight ay nakatulong sa kanya na maunawaan na mayroong isang hierarchy sa mga aristokrata. Naisip ni Tiny na ito na ang katapusan ni Lord. Tumingin siya kay Emma at sinabing hindi niya kailangang intindihin ang lahat. Dagdag pa niya, hindi ito mahalaga. Tulala na tanong ni Emma sa kanya. Ang sinabi ni Tiny ngayon ang pangunahing bagay ay hindi na sila guguluhin pa ni Wolf. Ipinahayag niya sa lahat ng tao na sila ay malaya. Natigilan ang lahat ng mga tao sa pwesto, natigilan. Nagtatakang tanong ni Emma, libre ba sila? Ito ay totoo. Itinuro ni Tiny ang kanyang daliri sa gilid at sinabing ito na ang kanilang huling pagkakataon para kunin ito sa kanya. Lumingon sa gilid si Emma na may luha sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas. Lumingon si Emma kay Wolf at sinabing nagsimula siyang maglakad ng galit sa koridor. Lumapit si Emma sa kanyang bangkay, nagsimulang sumipan ng buong lakas. Siya ay sumigaw na siya ay isang freak. Idinagdag ni Emma na siya ay anak ng isang matagumpay na mangangalakal. Mapait niyang idinagdag, na nawasak ang kanilang pamilya,
siya na si Emma ay nanumpa muli, na tinawag siyang freak. Sinimulan din siyang saktan ng ibang mga tao at sumigaw na dapat siyang sunugin sa impyerno. May nagdagdag na ipaghihiganti niya ang mga kaibigang natalo niya hanggang sa mamatay. Sinimulan ng mga batang babae na bugbugin ang patay na katawan ni Wolf na may luha sa kanilang mga mata.